Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, usapang dividend investing na naman po tayo. 7 sa largest holdings ko po na dividend stocks. Welcome back. Ayan, may 7 largest dividend stock holdings. At medyo hindi po malalim ang analysis po natin, no? Medyo mababaw lang po. At habang sinishare ko po yung 7 stocks po na to. Well, anyways po, meron po kasing theory din po, no? Katulad ng mga sinasabi nila Monish Pabray, na minsan po, no, pag nag-invest po tayo, minsan hindi kailangan ganun complicated po no. Minsan kahit simple lang naman yung thesis natin, minsan it works na rin po no. So bibigyan ko lang po ng bird's eye view kung bakit ito yung naging 7 sa malalaking dividend stock holdings ko po no. Alright, but of course, disclaimer po muna bago natin umpisa, baka masabihin hype na naman ito no. This is not a recommendation no. So do not buy these stocks no without doing your own research and thorough analysis. Ay, baliktad. Your own analysis and thorough research po. At kung ako po tatanungin, ayoko pong tumaas ang presyo ng mga stocks na hawak ko. Gusto ko po forever mura po sila. Kasi ang gusto ko po talaga inaabangan ko yung pataas ng pataas ng pataas at dividend siya. Tapos mabibili ko siya ng same price lang na mura. Siyempre mas gusto ko po yun kasi retirement po ang hinahabol ko dito. At umpisa na po natin ang listahan po natin, no? So these 7 stocks is 61% of my total dividend portfolio sa isa sa aking broker account. Hindi po ito based sa buong investments ko po, no? Dito lang po sa isang broker account ko po ito na dedicated po sa dividend investing. Kasi po yung ibang account ko po, iba po yung ginagawa ko po doon, hindi po talaga dividend investing. Dito po sa broker po na to, specific po dividend investing. At meron po 19 stocks po ko, no? Pero itong 7 stocks po na to is 61% po ng buong portfolio po natin. At umpisa na po natin sa pinakauna po, Costco Capital, no, na 6.14% po ang weight po niya sa buong portfolio ko po, no? Ayan, 6.14%. Si Costco Capital, alam niyo naman po ito, si Costco, no, under it ay yung mga Pure Gold, Keepers Holding, mga ganyan po. Meron din properties, and so on and so forth, no? At ang dividends na pinamigay, medyo nakakagulat po no? Pinag-iisip ako po talaga to kasi sabi nila makunat daw po itong si Costco. Pero pag tiningnan mo kasi no, itong 2024, dalawang beses sila nagbigay ng dividend, no? Isang 0.19 at isa pong 0.21. Ayon po kay First Metro po, no? Sa First Metro ko po kinuha ito. So ito total nyo natin po ito around 40 cents, no? 40 cents, 40.7 cents. And kung i-compare po natin sa closing price niya today na 4.62, 8.8% po na dividend yield po ito. And on top of that, nagbibigay pa po siya ng another value by way of share buyback program. At na-explain ko na po maraming beses po sa inyo, no? Yung share buyback ay maganda rin po yan. Para rin dividends po yan. So, ang net effect po ito, parang kung tutuusin po, parang parang lagpas-lagpas 10% ang binibigay na value po sa atin nitong ni Costco. Pero hindi pa po yan ang major reason kung bakit ko po binili. Minsan hindi rin po enough yung dividends. Ito ba, sasabihin ko po sa inyo, ito po yung isa sa major reason kung bakit po talagang nainganyo po akong bilhin si Costco. Ang cash and cash equivalent po niya ay nasa 61 billion po. And take note, ang market capitalization niya ay 32 billion. Imagine that. Ang cash po niya, doble sa market cap po niya. Huwag na po natin pag-usapan ng equity po nito. Equity po nito, ang layo po. Ang layo sa market capitalization po niya. So kung dito lang po natin titingnan sa cash po niya, napaka-undervalued po talaga ni Costco po. No? So hanggang ngayon, hinahanap ko po. Hindi ko po alam kung paano ko hahanapin at saan ko hahanapin. Pero hindi ko pa rin po maintindihan hanggang ngayon kung bakit ayaw ng mga tao sa Costco. So for now, ay wala namang problema kung hindi ko po maintindihan kasi nakikita ko naman tumataas yung dividends siya. Edi i-collect ko lang yung dividends hanggang nakikita po natin na growing ng growing. Still growing naman po itong stock po na ito. Tumataas lahat eh. Lahat ng value sa kanya tumataas. Revenue, income, cash flow,
pati dividends tumataas po eh, no? Ayan. So yun po ang unang stock po natin. The next stock po si Citicorp Energy REIT or si C-REIT na mas mataas po ang weight po natin at 6.32%. Ayan si C-REIT. So bakit si C-REIT, no? Kasi since dividend investing on, pinilit ko na lang po lagyan ng isa pong dividend stock ay isang REIT stock po dito. So ang pinili ko po yung REIT na pinaka-safe in terms of occupancy rate, no? Alam naman po natin, no, karamihan po ng REIT ngayon, nag-i-struggle talaga yung mga offices po nila dahil sa work from home, bumababa yung occupancy rate, you know, wala, ganun po eh, mahina po talaga, no, ang mga offices po ngayon. So, ito po talaga ang isa sa almost 100% po talaga ang occupancy rate po nito kasi siyempre solar po ito at in demand po talaga ang solar po yon, no? At maganda rin po ang dividends increasing po, no? So okay na po ako dito, no? Si A-rate din po pataas din po ng pataas ang kanyang dividends, pero dito na po ako kay C-rate kasi mas malaki. Hindi kaya. Mas malaki po ang yield po niya, no, kaysa kay A-REIT. Ayan po. No? At kung titingnan po natin yung dividends po niya, ayan, ang ganda naman po ng pattern, no? Pataas ng pataas ng pataas lang po, no? I think outlier lang po yung second quarter ng 2024, no? Ay, outlier yung first quarter ng 2024 na 54 cents. Maganda yata yung kinita po nila nung ano po eh, yung ending po ng ng 2023. Kaya bumalik po sa normal. Pero still, no, I think maganda pa rin po itong nangyayari sa dividends. Increasing naman po ang pattern po niya, no? And next naman po, pangatlong stock po ay si Ginebra San Miguel na 7.4% po ang weight po nito sa aking buong portfolio, no? Okay. So, madali lang naman po ito kasi napakaganda po ng business ng Ginebra San Miguel. Kung titingnan po natin, paano mo makikita, no? Kung maganda isang negosyo, yung return on capital employed or return on return on invested capital, ang laki po talaga. Grabe po ang return po nito on assets or kung anumang metrics po yan. Kung kayo na po mamili, return on asset, return on equity, kahit anong return mo tingnan po, pakaganda po talaga nitong Ginebra San Miguel. Kaya ang lakas-lakas po ng growth po niya nitong mga nakaraang mga taon po na nagdaan po eh, no? Ang lakas po talaga ng growth. Lalo-lalo na po ng past 2 years po, 2023 at ngayon 2024, mukhang dire-diretso po. Kasi dire-diretso din po yung programa po nila, no, ng pagpapalago ng kanilang negosyo, no? At another thing din po, no, I think nagtanong po ako sa inyo rin po in the past, no, bakit lumalago ang mga business ng katulad ng Ginebra San Miguel. I think isang nag-comment po sinabi kasi ang mga tao syempre umaalis na po sa beer, lumilipat po sa gin, lumilipat sa brandy. I think for the reason na mas mura kasi syempre kung beer, ilang bote ang iinumin mo? 8, 10 bago ka malasing. Magkano ang halaga ng 8 at 10 beer, no? Sa isang tao, ang mahal po nun. Eh, ang gin, magkano lang naman po ang 4 cantos? Magkano lang naman ang gin, no? So, I think, then lasing ka na. Sa gin lang, lasing ka na. Magkano lang po yun? Napakamura lang po. Mas mura po ang gin kaysa brandy kung hindi po ako nagkakamali po, no? So, I think sa mas mga probinsya, mas may hirap na lugar, mas malakas po talaga ang bentahan ng gin, no? Kaysa sa brandy. Kasi for the reason na mas mura at ito may programa po sila na promote po, no, ng produkto po ng Ginebra San Miguel. Lamang ang panalo. Nakalimutan ko yung programa nila last year, parang lamang din pero hindi ko po matandaan. At pataas ng pataas po talaga ang dividends, no, nung in the past, no, 250 per quarter. Ngayon pumapalo na tayo ng 3 piso per quarter, no. So this year, so di ba, tumataas po talaga kasi wala eh, ang laki ng cash talaga, last na lang mag-generate po ng cash, no? And next naman po, si Price Corporation, alam nyo naman po ito, LPG, paborito po ito, no? 8.45% ng portfolio ko po ay, ng dividend portfolio ko ay si PPC. At simple lang naman po ang reason po nito, dire-diretso pong kumain ng market share. Kinakain niya ang market share ng iba. Inaagaw niya ang customer ng iba. Back a few years ago, nag-umpisa lang sila ng 3% ng market share ng LPG. Ngayon, nasa 15% na po. Ay, grabe po. Hindi ko po maintindihan kung anong ginagawa nilang tama. Kung bakit kain ng kahit at bakit lumilipat po sa kanila. Sinagasaan po nila ang pandemic, nag-lockdown at lahat, pero nag-grow pa rin sila kahit may pandemic, kahit nag-lockdown. Grow pa rin sila ng grow.
hindi sila tinamaan po talaga hanggang ngayon. Diretso po ang growth po nila. At nag-umpisa na po silang sakupin ang Luzon. At na-feature ko na po maraming beses si Price. Alam niyo naman po, favorite ko po ito, no? At kung titingnan natin ng history ng dividends, ayan, increasing mukhang this 2024 ay baka mag all-time high po ang kanilang dividends na naman po, no? Ayan. Next naman po, the Far Eastern University. Ay, teka lang po, no? Side note lang po, balik tayo kay PPC. Isa na nagustuhan ko kay PPC, no? Ang pangit ng website niya. Sobrang pangit. Parang makaluma na talagang may website lang. Yan ang gustong-gusto ko. Ibig sabihin, tinitipid ng mga expenses. Mga ganito, walang kwenta-kwentang bagay, hindi pinagkakagastusan. Mas gusto ko tong pangit ng website kaysa ang ganda ng website, no? Kasi hindi naman importante sa business din ang website. Basta nandun lang ang telepano, nandun lang yung email, okay na yun. Makakakuha na ng order po. Okay. Next naman po tayo, FEU, Far Eastern University, 8.91% po, no? Okay. Bakit ito, no? Ito po kasi, no, ang quality po ng isang magandang negosyo. Ang isang magandang negosyo, yung kaya niyang i-increase ang kanyang revenue. Every year, kaya niyang ma-increase. At dalawang way lang po na para mo ma-increase ang iyong revenue. Una, padamihin mo ang iyong benta. Padamihin mo ang nabebenta mo. Or pangalawa, dapat may ability ka na kaya mong i-increase ang price mo by will. Dahil gusto mo lang i-increase ang price. Walang magagawa ang customer mo kung hindi sumunod. At si FEU, meron po siya both nitong dalawang ito. Kaya niyang i-increase yung unit sold niya at kaya niya i-increase ang prices po niya. Sa paanong paraan? Actively po na nag-grow pa rin po sila ng campus, no? Nagtatayo sila ng campus or nag-acquire sila ng campus. Hindi nga lang po every year, no? Every 3 or 5 years. Pero malaking bagay pa rin po yun. For each campus na natatayo, ang laking bagay po nun. At napapadami po ang enrollees po nila, no? At anytime soon po, pagdating naman po sa raising prices, ay kayang-kaya po nila magtaas ng tuition, no? I think, hindi ko po alam, no? Kasi hindi naman na-report sa CEO, pero si CEO biglang pumalo ang earnings niya, biglang pumalo ang revenue ni CEO. Hindi ko rin po alam kung bakit. Wala naman po sa report at hindi ko po masyadong na-research pa rin po kay CEO. Pero I believe na baka nagtaas po sila ng tuition fee. Baka po, kasi ito mga schools po na to, no, nakisama po sila sa mga magulang na nahirapan ng pandemic. Hindi po sila nagtaas ng tuition po nila, no, since pandemic for 2 or 3 years, no. So ngayon, okay na po, primed na po sila magtaas ng tuition fee. So, tataas ang revenue, no? Ayan po, no? At ang dividends po nila, mukhang pataas na po ng pataas po, no? Ayan, nung first half nung last year, 14 pesos lang. First half this year, 16 pesos na. So, mukhang maganda ang mga pangitain po na mapapataas ni FPU, no? Ayan. And next naman po, si Keepers Holding, no, second to the last po to, nasa pang-anim na po tayo. 9.86%. Alak na naman. Keepers Holdings po, no, ayan, no. So, sa hindi po nakakaalam, no, marami pong brand na hawak si Keepers Holdings. So, tequila, ganyan. Pero I think ang major po talaga na pumapalo po sa kanila, yung brandy na business po nila, no. Ayan, no. Kasi, and ang gusto ko po dito kay kay Keepers, parang GSMI din po ito. Kahawig na kahawig po niya si Ginebra San Miguel. Magkaiba lang sila ng specialization. Siyempre si GSMI sa gin, no? Itong si Keepers Holding, mas malakas sila sa brandy. At kaya bumili po tayo ng Keeper kasi kaparehas siya na napakaganda ng business, no? Kaparehas siya sa GSMI and mas mura. Pag in terms of valuation, mas mura po si Keeper. Hindi pa po masyadong lumipad ng price. Hindi katulad ng GSMI, lumipad na po. Ito, hindi pa rin po masyadong pansinin. So kung if you're looking for something cheap, namamahalan ka na kay GSMI, you might consider looking into Keeper po, no? Both maganda ang business at both na nag-grow ang dividends. Tingnan po, dividends, no? Talagang maganda po ang trend po ni Keepers po, no? And feeling ko po, no, na lakas mag-generate ng cash ng dalawang ito, no, GSMI and Keeper. I think in the coming years, no, nararamdaman ko lang po, no, hindi naman tayo sure, pero feeling ko lang po, magiging better and better ang dividends in the coming years. And last but not the least, ang pinakamalaking dividend holdings po ay si Cebu Landmaster, no? Na 14.34% ang weight po niya sa ating portfolio.
And the reason po dun is astronomical po ang growth po nito. At feeling ko lang po, kaya pa nilang ituloy ang kanilang growth o sustain nila yung kanilang growth for at least 5 years. Yun po ang nakikita ko po. And hopefully more than that pa po ang magawa po nila. Kasi ang nakikita ko po doon, ilang beses ko po pinanood yung mga presentations nila at inaabangan ko talaga yung mga disclosures nila. Dami nilang project na ongoing. Yung mga, ang dami po nilang, collection in the coming 5 years na, kasi yung bayad naman pag nagbenta ka ng property, di ba? Nabenta na yun, pero yung pera, papasok pa lang in the next 5 years. Ang dami po nilang collection talaga na nakahanging lang po, waiting lang po na bayaran ng customer. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 80-90 billion na ba ang ano po ang i-collect nila, ang valuation nila magkano lang, 10 billion. So, and then ang dami pa nilang side quest. Ang lang ginagawa rin pong side quest, no? Kasi gusto nila magkaroon ng mga recurring income na hopefully later on maipasok nila sa REIT. Pero hindi ko po nakikita na papasok sila sa REIT soon. Maybe after 2 or 3 years pa po. Kasi syempre may batas po yata sa REIT, no, na kailangan may 3 years track record ang isang property na talagang maganda ang rental income niya bago pwedeng ipasok sa REIT, no? And in my own opinion lang po, baka po namumurahan kasi ako sa kanya eh. And baka lang po kaya siguro mura siya ngayon, no? Kasi baka feeling ko lang po natatakot ang maraming investor kasi mataas yung debt po niya. Pero I think misunderstood yung debt niya. I think well managed po ang risk pagdating po sa debt. I think well managed po, no? Ang debt po nila or yung risk nila sa debt, I think, no? So yun lang naman po para sa akin. Kaya very bullish po ako dito kay Cebu Landmaster at hindi tumaas yung dividend this year eh. Sana next year tumaas po or sana may special pang ibigay at the end of the year itong si Cebu Landmaster. And again, kwentuhan lang naman po ang mga ito, no? Hindi po ito recommendation. Kaya ko lang po sinishare po ito baka makakuha lang po ng feedback and thoughts po ninyo, ano masasabi po ninyo sa mga stocks po na to. And basahin nyo na lang po ang more and more disclaimer pa po, no? Like, subscribe, share, hit na notification bell. Kwentuhan po tayo sa baba. Ano masasabi nyo sa mga stocks na to, no? Baka naman kung may mali, di pakisabi naman po kung may negative kayo na babalitaan. And then, i-consider po natin yan, no? To God be the glory. Happy investing. God bless po sa inyo. Bye-bye.